Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, kung natatandaan nyo, kahapon ay may pinangyaring banggaan doon sa West Philippine Sea, okay? Sa Baho de Masinloc. At kung saan yung ating PCG, ang Philippine Coast Guard natin, ay ang mission nila, sabi ng spokesperson na si Sir Jay, ay para mag-deliver ng ng supply tapos yung fuel. Kaso nga lang, yung mga Chinese Coast Guard, especially yung Navy, ay hinahabol tong PCG natin at para hindi nila maituloy yung mission nila para ihatid sa mga isda natin at kung sino naman ang nandoon sa lugar na yon, di ba? At ang hindi inaasahan, nagbanggaan yung dalawang barko kasi hinabol nila yung Philippine Coast Guard. Okay? Now, sabi ng isang Chinese expert, sabi niya, kailangan daw magbayad yung Pilipinas. Aba, kumbaga, tayo yung inaagrabyado, hinahabol, binubuli, tapos intentional na babanggain at tayo pa yung magbabayad ng damage para sa kanila. Ang galing, di ba? Okay. So punta tayo dito sa ABS-CBN at sabi dito, noong August 8 yun, na nangyari ng banggaan ng Chinese Coast Guard tsaka ng Navy. Okay? Now, ito yon sabi ko. Yung ating Coast Guard ay nagdi-distribute ng aid para sa mga mangingisda natin doon sa lugar na yun. Now, it was unfortunate outcome but not one caused by our actions. So tama naman yung sinabi ng DFA natin, yung Department of Foreign Affairs. Yung kasi, uh, sabi ng Chinese side, dapat daw magbayad ng Pilipinas. Okay? Yung pag-collide nga yun pagkatapos ng pagbanggaan, nag-offer pa nga yung ating PCG, di ba? Kung sino man yung mga nasaktan, nag-radio pa nga sila pero walang sumagot. Yun. So, what they're doing, kung anong ginagawa nila is they're doing a very reckless action. Bakit? Kita mo na yung Navy na gusto nilang banggain at parang gusto nilang ilubog yung ating Coast Guard, di ba? At from what I heard, sabi ng mga eksperto, one of the reasons na gusto nilang banggain is para mawala yung mga Coast Guard natin doon sa contested seas, okay? O ating West Philippine Sea. Kasi kung maliit naman yung barko, maliit yung numbers ng ating mga barko, paano pa kung ma-damage yung isa, di ba? So yun ang mga ginagawa nila. At ayon dito, so yun, nag-offer ng medical pero wala silang response. Tapos yun na nga, they did it on their own course, di ba? Syempre, tayo umiiwas lang tapos tayo pa yung magbabayad. Di ba? Okay. So here, ito yung pinaka gusto ko sa DFA. Yung merong time noong June 17, 2024, last year. Okay, ang nangyari, may nangyaring kung natatandaan nyo sa gitna ng dagat, iisa lang yung ating Coast Guard. Hindi siya Coast Guard, parang siya, elite. Parang siya, Navy SEAL ng Pilipinas. Ang ginawa ng mga Chinese, pinalibutan tapos kinuha yung mga armas, tapos yung equipment, at binutasan yung mga maliit na, anong tawag nun, yung
parang rubber boat, yon. Hindi pa nga yun kino-compensate ng Chinese eh. Tayo pa yung magbabayad ng kanilang ng kanilang nasirang barko, 'di ba? Parang gaslighting yung ginagawa nila. Okay, so far. Tapos, okay guys, pakita ko nitong message ng Global Times. Wait na iba yung Okay, sandali lang. Okay. So may papakita ko sa inyo kay Sir Rafi Tima. Okay. Ito yung nangyari nung August 11. Di ba? Sandali lang Okay. So punta tayo sa page niya. Ito. So ito yung up close na nangyari. Yan. Klarong-klaro. Di ba? Okay, plakayin natin para maganda yung view. Yan. Ito yung Coast Guard ng Chinese. Okay? Nasa tail na eh. Tapos, yan. Okay. At yan na yan, di ba? Hindi, sabihin nyo, kasalanan ba natin na nagbanggaan sila? Kailangan ba natin magbayad sa nangyaring sa barko na nangyari sa barko nila? Di ba? So, tamang-tama lang na dapat wala tayong bayaran. Dapat sila magbayad sa atin. So, nangyari sa ating ah, mga lagad ng dagat noong June 17, di ba? Last year, yung armas, lahat ng na-damage doon, dapat yun ang bayaran ng Chinese. At lahat, tandaan natin guys, na itong West Philippine Sea na sinasabing ng mga Chinese na sa kanila, hindi yan tama. Kung sa kanila yan, sana pinaglaban nila doon sa korte, di ba? Kung sasabihin nila, they follow the international rule, sabi ng Global Times, okay? Ito, pakita ko yung ito. May post sila eh. Ito. Yan. So, kita ba? Medyo maliit. So, palakihin natin ang So, sabi dito, Chinese coalition occurred primarily because the Philippine Coast Guard. Yun. Tayo pa yung sinisisi, di ba? Kasi daw, nasa teritoryo nila yung barko natin. Well, in fact, kung sa pagbabatayan natin yung UNCLOS, ang only allowed is 200 nautical miles ata. And ang atin ay naayon dun sa international law. Diba? So, wala tayong dapat ikabahala dahil nasa ating teritoryo to. Diba? Atin yung West Philippine Sea. So guys, dapat nating pag-iingin at ipaglaban natin yung West Philippine Sea. Kahit na online lang o pag-usapan natin sa Discord, sa publiko na at least may educate natin lahat ng mga Pilipino kung gaano ito kaimportante kasi dito sabi ng mga eksperto ay napakayamang dagat. Hindi lang ito sa pangingisda, pati na rin sa gas, natural gas, sa oil, and marami pa. Okay? So guys, if you have any comments and suggestion, please please like and subscribe, and I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.